Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Showpol.ph. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Punta tayo sa atin viral SOCMED for today, May 11, 2026. Ang bidyong inyong mapapanood ay pagmamayari ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, ilan lamang ito sa halos 1 oras at 50 minuto sa orihinal na video. Para mapanood ang buong video nasa description box ang link. E-click ang link para sa kabuuang video at mag-subscribe sa Peanut Gallery Media Network YouTube channel. At yan ang ating latest viral SOCMED update for today. Paki-like at share ang video at huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell for more viral SOCMED updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat. Shukran. Dahil ni Speaker, Gaano kalaki ang 1 bilyon? Kung sa oras, ang 1 milyong segundo ay katumbas ng 11 at kalahating araw. Ang 1 bilyong segundo katumbas ng 31 years and 8 months. Now this is 1,000 pesos. Kapag ibigay mo ito sa isang mahirap na pamilya, ito ay magiging pagkain para sa 2 hanggang 3 araw. Bigas, itlog, konting ulam, madaming sabaw. Kung mayroong may sakit sa pamilya, bahala na dahil hindi nakakayanin ang pera sa pamasahe papunta sa klinik o ospital. Mas lalong hindi nakakasya ang pambili ng gamot. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang 1,000 piso sa isang iglap, ubos agad. This is 10,000 pesos. Kung kumikita ka nito buwanan, mabubuhay ka. Pero survival mode. Renta, groceries, kuryente, tubig, pamasahe, kakayanin kung titipirin ng husto. Pero bawal magkaroon ng emergency. Bawal maaksidente o magkasakit. Bawal mabahaan o mabutas ang bubong. Kahit bigla ang project o gastos sa school, bawal. Walang seguridad dahil konting dagdag gastos lang, simot. Walang savings, kaya kung biglang mawala ng trabaho, back to zero. This is 100,000 pesos. Kung bigla kang magkaroon nito, makapagbibigay ng konting ginhawa o seguridad. Pwede na sa tuition, ilang buwan na groceries, pwedeng itabi para may konting ipon. Pero isang hospitalization lang, ilang araw sa ospital, tests, gamot, pamasahe, kayang ubusin ito na parang wala lang. Hindi lang ubos, minsan mababaon ka pa sa utang. This is 1 million pesos. Life-changing para sa ordinaryong Pilipino. Pwede kang magnegosyo, magpaaral, pwede magsimula ulit. Pero isang maling desisyon lang na problema, maling investment o naluging negosyo, unti-unti wala rin. Kung may 3 kang anak sa isang taon, ubos agad yan. This is 1 pesos. Ang bilyon pakainin, 100,000 na loob ng kayang ng mahigit 1,000 classrooms, aral ng libo-libong mula hanggang magtapos sila sa kolehiyo para ilapasyon sa at kayang magbigay gamutan bong pangabuharing maisalba. Kaya nitong pagaanin maraming Pilipino, tanggalan sila ng utang at hayaan silang mangarap. Isang buong henerasyon pwedeng magbago. Kung ikaw ay kumikita ng 25,000 pesos a month, kakailanganin mong magtrabaho ng 3,333 years para umabot sa 1 bilyon ang kabuuang sweldo mo. Ngayong alam nyo na kung gaano kalaki ang 1 bilyong piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. And
when I'm done with this episode, kayong lahat na mga ipokrito dyan sa Kongreso, mga walang bayag, palaga ng mali at tumulong pagtakpan ang mga kalokohan dyan dahil nakinabang kayo. Kayong lahat na mga tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. All of you will owe all of us, the Filipino people, an apology because I'm coming for your God. It is time to pick apart and take down dirty house he built on insatiable greed for money and power. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan, mabuhay ang Pilipinas. Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show. Well. Uminom muna kayo dahil papunta na tayo sa nakakaiyak at nakakagalit na part ko. Inom kayo. I'm sure by now, kung hindi man ninyo napakinggan ng buo, alam ninyo na nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa nangyaring pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan under his watch. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? Ang pinapalabas niya, biktima lang din siya ng pamumulitika. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Kung saan bilyon-bilyon ang nakurakot sa mga substandard at ghost projects at kung saan ilang mga mambabatas at iba pang mga opisyal na malapit sa dating speaker ang tinaguriang contractors at congressman. Dahil sa questionabling pagkapal ng kanilang net worth o kita ng kanilang mga kumpanya at pagkatapos mabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness, Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez. maliban sa mga nagbubulag-bulagan at mga pumaldo para pagtakpan siya, it was clear to us that as Speaker of the House, he played a big role in the scheme. And for that, we all hoped he'd go to jail. I hope he does. And I hope it's soon. Because right now, ang mga nasa kulungan ay yung mga contractor, Happy, yes. yung mga district engineer, Wala naman ako kung ginawa mo masama po. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. and a very easy target, former Senator Bong Revilla. Haharapin ko to ng walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. At ang lahat ng sisi ay sa dating Appropriations Committee Chair when all these things happened, si dating Ako Bicol Representative Elizalde Zaldi Co. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. In his speech, Romualdez basically said three things. First, he said, For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. hindi nga siya nagsalita. But did he not hire a spokesperson to face the media and the people on his behalf while he was Speaker of the House? Kaya nga binansagan natin siya, di ba? Na speaker who cannot speak for himself. Not only did his Congress hire Princess Abante to be the first ever House spokesperson in 2025, he also hired Ace Barbers to be his personal spokesperson. Nakailang interview si Barbers to defend him.
And this is on top of his colleagues in Congress like Judas Idre, Paulo Ortega, even Benny Abante defending him on many occasions and saying good things about him like he is saint to them. Speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa Kamara. Ngayon nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. In the 19th Congress, Speaker Romualdez steered this institution with both resolve and wisdom. Under his stewardship, the House of the Representatives became a true House of the People. Kaya kung titingnan mo, ang dami-daming nagawa ni Kong Martin Romualdez nung 19th Congress na talagang masasabi mo, dapat ipagpatuloy. Yung matutugunan mo at maririnig mo yung hinaing ng taong bayan. Alam niyo, si Speaker, ang pagkakadala ko sa kanya, he is always a man that does not make his own decision. No? He follows the rules. No? Kaya I do not think that the Speaker would be guilty of any gross, inexcusable negligence na tinatawag natin. The best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Dahil ni Speaker